Samantala, kaugnay ng trahedya sa bus sa Hamtik, Antique, makakausap po natin ngayong umaga si Ginoong Rafael Magbanwa, head ng Hamtik Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Magandang umaga po sa inyo, sir. Magandang umaga po, sir. Magandang umaga po sa nanonood sa GMA. Ginoong Magbanwa, sir, linawin lang namin ang bilang ng mga casualties. Ano po ang latest at updated na numbers natin ng mga casualties at mga injured? Yung kaso, ano natin, sir, is confirmed dead natin is 16, 8 critical, and then 4 ang stable na. Meron ho bang unaccounted for? At a total of 28 passengers. Sorry, sir, pakiulit po yon. Yung confirmed dead natin, sir, is 16. Hello, sir? Yeah, go ahead, sir. Go ahead. And then critical natin is 8 and 4 yung stable. Wala naman pong unaccounted for. Lahat po na-accounted na. Accounted na po to, sir. Meron ho ba tayong updated din na impormasyon kung ilan yung lahat ng sakay ng bus, kasama yung driver at konduktor, overloaded po ba yung bus? Actually, sir, yung according sa mga bystanders doon, maximum of 25 passengers. Mm-hmm. But na-recover namin is 28, total of 28. So lampas ho ng 3 sa kapasidad? Oo. Hindi, sir, kasi yung, I don't know kung ilang ang capacity ng series bus na yan kasi malaki, sir. Okay. Base po sa investigasyon ninyo, ano raw po nangyari? Paano nahulog yung bus? Bakit nahulog sa bangin ng bus? According sa mga bystanders na nakakita, sir, allegedly, na lost brake daw, sir. Kasi hindi naman namin nakuha yung side ng driver kasi on the spot yung driver. At yung conductor. So, hindi kami nakakuha ng exact na reason kung bakit nahulog sa bangin yung bus. Kasi according sa mga bystanders lang na nakikita, medyo nabilis na yung takbo ng bus kasi baka nawalan daw ng preno. Ito hong parting ito kung saan nangyari aksidente, palusong ho ba? Downhill? Downhill, sir. Mm-hmm. Kaya talagang nagdire-diretso na. Nabanggit po ng provincial government na accident-prone po yung lugar? Yes, sir. Accident-prone po talaga yung lugar na yun. Mm-hmm. In recent weeks or maybe in the last few months, nagkaroon din ba ng ganong aksidente? Actually, sir, last incident happened is 2018 and then next is 2019 and then this year also. Okay. So, since ganun po, alam natin na accident prone, meron ho bang mga interventions, may mga ginawa ba ang provincial government o baka ang national government para maiwasan ho yung mga aksidenteng dyan sa bahagi yan ng kalye? Actually, sir, in-expand na yung kalsada natin dyan, naging 4 lanes na yan at saka meron ng barrier na nilagay doon sa cliff na yun. Pero concrete barrier na sang nilagay doon, kaso natangay pa ng boss na yun. Mm-hmm. Okay, maraming salamat po, Ginoong Magbanwa, sa oras ninyo ngayong umaga. Sir, you're welcome, sir. Nakusap po natin Rafael Magbanwa ng Antique MDRRMO. Mga kapuso, para laging una sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.